Nag-ghost ka na ba? Ghosting, isang salita na para sa iba ay mapanakit talaga. Ano nga pa ito at paano ito nalalagpasan? Ghosting? Parang namulto? Ayon sa diksyonaryo, ang ghosting ay ang biglaang pagtatapos ng komunikasyon sa isang tao na walang paliwanag. Ang konsepto ay kadalasang tumutukoy sa mga romantikong relasyon, ngunit maaari ring paglalarawan ito ng pagkawala mula sa mga pagkakaibigan at sa lugar ng trabaho. Hindi na bago ang biglaang pagkawala sa buhay ng mga tao, ngunit tila mas karaniwan na ito ngayon. Batay sa isang pag-aaral noong 2018, humigit kumulang 25% ng mga kalalakihan at kababaihan ang nagsabing nag-ghost sila sa isang romantikong relasyon. 22% naman ang umamin na nag-ghost nila ang ibang tao. Ang pagiging ghosted ay kadalasang may kinalaman sa nang-ghost, hindi sa nag-ghost. Sa kanilang palagay, mas maginhawa ang maglaho. Ngunit para sa mga nabiktima ng ghosting, hindi ito nakagiginhawa. Hindi nila alam kung tapos na ba talaga ang relasyon o kung may ibang dahilan kung bakit nawala ang taong minahal niya. Pakiramdam niya, siya ang may kasalanan. But wait, para sa mga nabiktima ng ghosting, hindi ninyo ito dapat isipin. Ayon sa mga psychologists, kapag ikaw ay nag-ghost, hindi mo kailangang malaman ang dahilan kung bakit nangyari ang ghosting para maka-move on. Sa kawalan ng mga sagot, maaaring matukso kang punan ang mga patlang at sisihin ang iyong sarili. Gayunman, kailangan mong panigan at suportahan ang iyong sarili, gaya ng ginagawa mo sa isang kaibigan. Masakit man, pero kailangang tanggapin. Maaaring ipagluksa ang pusong nasaktan at iniwan, pero huwag mong sisihin ang iyong sarili. Kapag handa ka na, kumawala ka.